Grabe pala ang girian, posisyonan, tulakan at hilaan na ginawa ng New Zealand kay Kai Sotto. Ito ang isa sa mga nakunan ng kamera. Talaga namang hindi na ito basketball. At ito ay expected galing sa Tall Blacks dahil rugby ang nakasanayan nilang sports, pero hindi talaga nagpatinag si Kai at hindi siya tumiklop. Instead, binigyan ni Kai ng isang impressive performance ang New Zealand. Pinatikim niya ng kanyang lakas at diniinan ng kanyang siko ang isang New Zealand player. Well, ito na talaga ang turning point sa young career ni Kai, from being soft to being strong and physical player. In fact, hindi lang natin namalayan na mas malaki na ngayon ang katawan ni Kai compared kay Junmar Fajardo. Well, ito ang pinakamalaking development ni Kai so far na siyang magdadala niya sa NBA. Ang laban ng Gilas Pilipinas kontra New Zealand sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers ay hindi lamang isang karaniwang basketball game. Ito ay naging isang paligsahan ng lakas at tibay, kung saan muling pinatunayan ni Kai ang kanyang kakayahang harapin ang pisikal na laro sa mga kalabang bigman. Sa kabila ng matinding girian, tulakan at hilaan na ipinakita ng Tall Blacks, hindi tumiklop si Kai. Bagkus naging inspiration ang physical na laban upang maipamalas niya ang isang dominanting performance na muling nagpapaalala kung bakit siya itinuturing na isa sa mga pinakamalaking basketball prospects ng Pilipinas. Isa sa mga mahalagang aspeto ng laban na ito ay ang estilo ng depensang ipinakita ng New Zealand. Well, kilala ang Tall Blacks sa kanilang pisikal na laro na marahil ay siyang impluwensya ng kanilang kultura sa rugby. Ang kanilang estilo ay naglalayong sirain ang momentum ng kalaban gamit ang matinding body checks, physical na contact, at iba pang physical na taktika. Isa sa mga eksenang nakuna ng kamera ay ang matinding position battle ni Kai laban kay Halem Harris, kung saan tinangka ng New Zealand player na pigilan si Kai sa pamamagitan ng pagkapit, pagtulak at hilaan. At sa halip na mawala ng composure, nagawa ni Kai na i-overcome ang agresibong depensa ni New Zealand. Ang kanyang sagot, isang malupit na galaw sa low post kung saan nagamit niya ang kanyang katawan at lakas upang makapuntos, kasabay ng kanyang pagpaparamdam ng kanyang siko bilang bahagi ng pisikal na laban. Kung babalikan natin ang early years ni Kai, isa sa mga naging puna sa kanya ay ang pagiging soft o kawalan ng pisikal na presensya sa court. Sa height na 7'3", maraming fans ang umaasang magiging dominante siya sa ilalim ng basket, pero ang kanyang payat na pangangatawan noon ay siyang nagdulot ng hamon sa kanya upang makipagsabayan sa mas malalaki at mas malalakas na big men. Gayunpaman, ang Kai na nakita natin laban ng New Zealand ay ibang-iba na. Hindi na lamang siya umaasa sa kanyang taas, nagawa niyang gamitin ang kanyang mas malapad na pangangatawan at kanyang lakas upang makontrol niya ang paint. Sa katunayan, mapapansin na mas malaki na ang katawan ni Kai ngayon kumpara kay Junmar Fajardo na itinuturing na pinakamatatag na big man sa Pilipinas. Ang eksenang ito laban ng New Zealand ay maaring ituring na turning point sa career ni Kai. Ito ay simbolo ng kanyang transition mula sa pagiging batang nangangapa sa international basketball tungo sa isang matured and competitive player. Ang kakayahan niyang harapin ang agresibong depensa ni New Zealand ay nagpapakita na kaya niyang pangalagaan ang kanyang laro kahit pa harapin niya ang mga pisikal na kalaban. At ito ay mahalaga lalo na kung balak niyang sasabak sa NBA, kung saan ang bawat laro ay puno ng pisikal na hamon at pressure. At bukod pa rito, ang kanyang performance laban ng New Zealand ay nagpapakita ng kanyang versatility. Hindi lamang siya nakapagpuntos gamit sa kanyang taas, ipinakita rin niya ang kanyang footwork, basketball IQ at ability to stay composed under pressure. Ang pagkamit ng kanyang mga puntos laban sa isang matibay na depensa ay hindi simpleng pisikal na tagumpay. Ito rin ay patunay ng kanyang kumpiyansa at kakayahang mag-adjust sa laro. Sa edad na 22, maraming mga fans at eksperto ang naniniwala na malaki pa ang kanyang maabot. Sa laban kontra New Zealand, well, ito ay nagsilbing teaser para sa mga scouts at fans na nag-aabang sa kung ano pa ang kaya niyang gawin sa hinaharap. Ang pagiging pisikal ni Kai sa larong ito
ay isang mahalagang aspeto na hinanap ng NBA. Well, sa NBA, ang mga big men ay hindi lamang inaasahan na maging shot blocker at rebounder, kailangan kaya rin nilang maging scorer at leader sa court. Nakita sa laban nito ang mga katangiang iyon kay Kai na may potensyal na maging cornerstone ng isang NBA team sa hinaharap. At ang pahayag ni Justin Brownlee na he's good enough to play in the NBA ay nagdadala ng bigat dahil ito ay nagmumula sa isang manlalarong may malawak na karanasan sa international basketball. Sa ganitong uri ng pagkilala ay nagbibigay ng mahalagang moral boost hindi lamang kay Kai kundi sa buong Philippine basketball community na matagal nang naghahangad na makakita ng isa pang Pinoy na magtagumpay sa pinakamataas na antas ng basketball. At ang pahayag na ito ay nagpapatibay sa paniniwala ng marami na ang pagsusumikap at patuloy na pag-improve ni Kai ay nagbubunga na at higit pa rito, nagpapadala ng mensahe na ang talento ng mga Pinoy sa basketball ay kinikilala na sa global stage. Ang development ni Kai ay simbolo ng potensyal ng mga Pinoy basketball players na makipagsabayan sa pangdaigdigang antas kung mabibigyan sila ng tamang suporta, training at exposure. Ang journey ni Kai mula sa pagiging isang batang nangangarap sa Manila hanggang sa paglalaro sa mga prestigious league sa ibang bansa ay siyang nagbibigay inspirasyon sa mga kabataang atleta na balang araw ay maabot din nila ang kanilang mga pangarap. Well, sa kabuuan, ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa panalo ng Gilas Pilipinas. Ito ay isang paalaala na ang tagumpay sa basketball ay hindi lamang nasusukat sa taas o tangkad, kundi sa pusong ipinapakita sa laro. Si Kai, sa kabila ng matitinding pagsubok, ay patuloy na nagpapakita ng kanyang lakas, talino at determinasyon na maaabot ang kanyang mga pangarap. At sa bawat pisikal na laban tulad nito, patuloy niyang pinapatunayan na ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng Pinoy na nangangarap na maging mahusay sa larangan ng basketball. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.